Okay, good afternoon, good evening, and good morning sa masulok tayo ng daigdig. Kamusta ang Filipino Guerrilla Forces, Vanguard of Democracy, BIP, ICARE, UPI, and PANA, Maisog, and all other groups, kamusta kayo and the followers, subscriber. So, ang pag-usapan natin ngayon yung matinding singgalot sa pagitan ng Pilipinas at saka China. Matapang ang Senado natin, tingnan natin kung ano maging reaction. Magbigay kayo ng reaction patungkol dito sa usapin na ito sa in between Philippines and China, kung ano ang maging reaction nito. Pakinggan natin muna bago ako magbigay ng opinion. Itong post ni Joey Di Pepre. Sabi niya, ayan na naman siya. Saying all the right things. Salamat, Manang Ivy. Isinare ni Joey Di Pepre ang isang resolusyon na ipinail ni Senator Amy Marcos sa Senado. Tungkol ito sa gusot nga nangyayari ngayon sa foreign relations natin with China. Dahil nagkakainitan na ang Senado gustong ipadeklara na persona non grata yung isang Chinese diplomat. Rumespak ang Chinese embassy. Sige, alis kami lahat. Alis na kami ng Manila. Kung mangyayari yun, anong mangyayari sa Pilipinas? kahinap na ng ating 500,000 OFWs na nakasalalay ang kabuhayan nila sa China? Ang dami niya na. O ito, resolusyon ni Senator Amy, pagpapaalala, literal lang na parang sampal sa mukha, supalpal, sa mga senador na magigigiting. Example, Senator Soto, Senator Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rizal Tiberos, yung 15 senators na pumirma ng resolution condemning Chinese embassy statements. Ito, Senate Resolution number 267, introduced by Senator Amy Marcos. Resolution expressing the sense of the Senate on standards governing public communications affecting the conduct of foreign relations and affirming the mandate of the Department of Foreign Affairs as the lead agency in the implementation of the country's foreign policy. So, 3 pages ito. Punta na tayo doon sa last part, yung whereas, sabi niya, there is a compelling need for our government officials. Mga senador, sana pakinggan niyo ito, sana matuto kayo dito. Yung lalo na yung 15 except yung siyam, yung hindi pumirma, yun ang mga tunay, yung siyam. There is a compelling need for our government officials to exercise restraint, sovereignty, and professionalism in public communications relating to foreign affairs in order to avoid unnecessary escalation of diplomatic tensions. Now, therefore, be it resolved, as it is hereby resolved, that it is the sense of the Senate to, number 1, call upon all government officials and employees to maintain circumspection in language and action and to uphold the highest standards of professionalism in public communications and exchanges with foreign governments and diplomatic missions. And affirm the mandate of the Department of Foreign Affairs as the lead agency in the conduct of foreign relations and call upon all government agencies and officials to respect its institutional role by
according its sufficient latitude and cooperation in addressing international issues through appropriate diplomatic channels. Isang tunay na kwento, Ito, may sandali isang lang, paraan para mapabuti ang Okay. kalusugan ng mata sa bahay nang hindi na Diplomatic channels. Oh. Resolve further, yan, permado ni Senator Marcos. Again, i-review lang natin. Nagsimula ito dahil sa isang Commodore J. Tariela. Sabihin natin, may pagmamahal si Commodore Tariela sa bansa. He is very patriotic na to a point na handa siyang labanan itong superpower China just to defend our sovereignty. And that's good. Ay na. Kaya lang, ang ating buhay bilang Pilipino, hindi naman lang nakasalalay sa West Philippine Sea na issue. Oh, sige nga. Maprotektahan natin ating soberanya sa West Philippine Sea. Hindi na tayo ibuli. E paano naman yung 500,000 Pilipinos kung mag-escalate itong tension dahil sa pananalita ginagawa ni Commodore Tariela at mga sumusuporta sa kanyang mga senador? Paano kung pauwiin, rumespak ang China? Alis sila. I-cut off ang diplomatic ties completely. Philippines and China. Kaya ba yan ng China? To me, yes, dahil superpower eh. Yung mga kakailanganin ng China ng mga products, pwede niyang bilhin sa ibang countries dahil ang dami niyang mga trading partners dahil superpower eh. Tayo, kaya ba natin? Oh. Pero lang sa trade, number one trading partner natin is China. Tingnan yung gamit natin sa bahay. Karamihan, made in China. Kahit toothpick, made in China. Okay. Grabe mong awayin, oh. Ako naman ay magbigay ng opinion in between China and Philippines. Sa palagay nyo kaya natin ang China? So normally hindi So ngayon ang dapat ang tingnan ng Senado, pero ganito kasi mga kasama, dinadivert nila ang attention. Dalawa kasi ang nakikita kong dinadivert nila ang attention ng publiko. Ano yung dinadivert nila ng attention ng publiko? Una, yung ginagawa nila sa yung sakit ni Pangulong Marcos. Pangalawa, itong West Philippine Sea problem. Para doon tayo nakapokus kay Marcos at sa West Philippine Sea. Pero yung corruption na pinupukol ng taong bayan sa kanya, hindi mapag-usapan. Hindi mapag-usapan. Magaling silang magninlang. Magaling sila mag-divert ng atensyon ng publiko. Our problem in our propaganda or what we say cover up ng gobyerno. Ito na yon, yung may sakit si Marcos, yung may problema sa West Philippine Sea, para doon madrag ang atensyon sa dalawa na yon. Now, yung problema naman sa bansa, hindi na papag-usapan. Una, yung impeachment. Pangalawa, yung laman ng impeachment, which is corruption. So, doon nila dinadrag ang focus or attention by the public. Magaling ang administrasyon. Magaling manggago ang administrasyon. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ito lang ang administrasyon na nililin lang tayo. Grabe panlilin lang ng gobyernong ito. Kaya nga sabi ko nga noong pa man sinasabi ko,
si Marcos walang pagmamahal sa taong bayan. Wala. Magsimula nung ako nandoon pa sa kanila. Biruin mo, during the campaign period, before the campaign period, ay napag-usapan namin yung kayamanan ng Marcos pag nabawi, ibibigay kay Marcos. Ang dami naming meeting. Minsan kasama namin si Secretary Lagdemio at saka si nakakabatang kapatid ni First Lady si Martin Araneta. Yun pala, kalukuhan lang pala yun. Ginago tayo. Kaya nga ako, kagad-agad ako nagdesisyon. Yung iba naiwan pa hanggang ngayon sa kanila. Ayaw ko kasi magpagamit sa manggagamit para sa personal na interest. Kung ang interest nila for the public, for the moralita, kasama nila ako dyan. Kaya during the campaign period, pag nagkaharap kami ni Araneta, na buong akala ko, totoo yung mga pangarap nila, naiiyak ako, napapaluha ako. Kaya nga sabi ni Colonel Samonte, pasensya ka na lang kasi masyadong madamdamin ito si Colonel Mitran. Yes, it's because I want to help the moralita. Kaya ako nagsasakripisyo hanggang ngayon. Kaya ako nakibagbasagan ng muka. It's because I want to help the moralita. Yung mga kasama kong mga mahirap. Hindi ako nagpapagamit. Tandaan nyo mga kaibigan. Hindi ako nagpapagamit. Mamaya, mga alas 8, in between, mga 8:30 siguro, ikukwento ko magmula sa Marcos, during the campaign period hanggang ngayon, para maniwala kayo sa akin na napakawalang niya itong Marcos, walang pagmamahal sa Pilipino. Doon ko ipapaluwanag, wala siyang pagmamahal sa Pilipino. Parang lumalabas nito, paghihiganti lamang. Ginamit ang taong bayan para makapaghiganti sa Pilipino. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.